Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Magbabahagi po ako sa inyo ng mahiwagang ugat ng tago-lilong na binalot ng mahiwagang putik at kumapit po ito sa sanga ng punong kahoy na nakababad sa tubig sa tabing ilog. Kapag nakakita po kayo nito ay kunin po ninyo dahil malaki ang maitutulong po nito sa inyo. Ang ugat ng tagulilong na binalot ng mahiwagang putik at dumikit sa sanga ng punong kahoy na nakababad sa tubig sa tabing ilog ay napakahiwaga po dahil sa mahabang panahon ay hindi po ito natatangay ng malakas na baha o malakas na agos ng tubig at hindi din nalaglag yung putik na nakabalot po sa kanya. Kapag nakakita po kayo nito ay maganda na sangkap bertudis sa gawin ninyong butilanahan na proteksyon laban sa ulam, sa barang, sa paktol, sa palipad hangin, sa mga masamang engkanto, sa mga masamang espiritu, sa masamang elemento, sa kapangyarihan ng mga aswang, sa usog, sa sumpa at diskomunyon. Ang ugat ng tagulilong at mahiwagang putik ay maganda po ito na sangkap bertudis na panglagay sa butilanahan na gawin po ninyo para protection laban sa kapangyarihang itim at protection din ito laban sa bala ng baril at kabal sa patalim. Proteksyon din laban sa masamang tangka ng tao at may kapangyarihang bertudis na tagabulag sa taong may masamang tangka. Proteksyon din sa hindi inasahang panganib at sakuna. Proteksyon din sa pag-travel. Ang ugat ng tagulilong at mahiwagang putik ay maganda din na sangkap na panglagay sa butilanahan na pang-proteksyon sa inyong bahay laban sa malalakas na bagyo, sa malakas na hangin at sa malakas na baha. Isabit lang sa haligi ng inyong bahay na nakaharap sa silangang bahagi ang buti na nalagyan ng mahiwagang ugat ng tagulilong at mahiwagang putik na nakabalot sa ugat ng tagulilong. May kapangyarihan bertudis din na tinataglay ang ugat ng tagulilong na hindi ka makikita ng taong naghahanap po sa inyo na may masamang tangka at may kapangyarihang bertudis din ang mahiwagang putik na malulusutan ang kahit anong panganib at matindi din na proteksyon laban sa bala ng baril at kabal ito sa patalim. Yan po ang tinataglay na kapangyarihang bertudis ng mahiwagang ugat ng tagulilong at mahiwagang putik na nakabalot sa ugat ng tagulilong. Ang kapangyarihang bertudis naman na tinataglay ng sanga ng kahoy na kinapitan ng ugat ng mahiwagang ugat ng tagulilong at mahiwagang putik na nakabalot sa ugat ng tagulilong ay maganda din ito gamitin na sangkap na panglagay sa buti at lagyan ng langis ng niyog na gawa ng Biyernes Santo para pampaswerte sa pagninegosyo o pampaswerte sa loob ng tindahan po ninyo at nagtataglay din ito ng panghalina o gayuma sa puso ng tao. Nagpapalakas din ito ng alindog at karisma. Pampaswerte din ito sa pag-apply ng trabaho at pagkuha ng board exam. Maswerte din ang sanga ng kahoy na ito na kinapitan ng ugat ng tagulilong na binalot ng mahiwagang putik sa mga pangarap sa buhay na matupad. At maswerte din ito sa loob ng pamamahay. Pwede din lagyan ng perfume yung buti na nalagyan ng na-chop-chop na sanga ng kahoy na kinapitan ng ugat ng tagulilong na binalot ng mahiwagang putik at gawin ninyong pabango sa inyong damit o katawan. Yan po ang tinataglay na kapangyarihang bertudis ng sanga na kinapitan ng ugat ng mahiwagang tagulilong at mahiwagang putik na nakabalot sa ugat ng tagulilong. Tingnan na lang po ninyo ang kanyang video.
Yan po ang ugat ng tagulilong na binalot ng maywagang putik na kumapit sa sanga ng kahoy na nakababad sa tubig sa tabing ilog ng mahabang panahon at maraming baha na ang dumaan sa kanya. Pero hindi po nalaglag ang putik na nakabalot sa ugat ng tagulilong. Sana makakatulong po sa inyo na kapag nakakita po kayo niyan ay makatulong po sa inyo. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pag-follow po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa YouTube sa Milagro de Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo na mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po, ang mga maywagang dasal at orasyon na binabahagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na. Ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Hesus sa gabi bago matulog. At pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Hesus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga maywagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.